So nagkasalisi at hindi na po nagpang-abot sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Guring at ang bagyong Hana. Silipin na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So nagkasalisi nga at hindi na nagpang-abot sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Guring at ang bagyong Hana. Bago mag-alas 9, kakalabas lang ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Guring. Around 9 PM naman nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Hana. So balikan muna natin itong Super Typhoon Guring. So nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Guring. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay nasa around 265 kilometers ang layo west o kanlurang bahagi ng Batanes at nasa labas na nga ng ating boundary line. Napanatili po nito ang kanyang lakas na nasa Super Typhoon category na may lakas na hangin na umaabot sa 195 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may mga pagbugso pa rin na umaabot sa halos 240 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa northwest patungo dito sa katimugang bahagi ng China sa bilis na 10 kilometers per hour. Meron tayong naasahang unti-unting paghina nito habang papalayo sa ating bansa. So narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Guring. Sa kasalukuyan nga, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Guring. Pero yan po ay inaasahan nating hihina habang tumutungo dito sa southern portion o katimugang bahagi ng China. Ito po ay patuloy nakikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kasabay po niya na mababawasan din po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa eastern section ng Luzon. Kasabay po ng paglabas at unti-unting paglayo ng bagyong Guring, mababawasan din po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa kasalukuyan, dahil medyo malapit pa ito sa ating boundary line, yung kanyang outer rain bands o panglabas na kaulapan, kasama ng habagat ay nagpapaulan pa rin dito sa ilang portions ng northern Luzon at extreme northern Luzon. Maula pa rin ang panahon natin at ramdam pa rin ang pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pagulan dito po sa extreme northern Luzon. Kasama na rin po dyan ang area ng Batanes, maging dito sa Ilocos Region, La Union at area ng Pangasinan. Posible rin ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa Cagayan, Isabela, kasama na po dyan ang kabundukan ng Cordillera, maging dito sa area ng Abra at Apayao. Samantalang habagat pa rin ang nagdadala ng maulap na panahon at minsan may kasamang scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Central Luzon. Nagyari na bawasan yung ating mga pagulan dito po sa Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila, pero ramdam pa rin po natin ang hanging habagat dyan at kung minsan, posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Kumpara kanina, medyo nabawasan na rin yung ating mga pagulan dito sa area ng Mimaropa, pero posible pa rin po ay yung malalakas na pagulan dulot ng mga thunderstorms. Posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan naman ang ating aasahan dito po sa ilang bahagi ng Western Visayas. Pero kasabay nga ng unti-unting paglayo ng bagyong Guring, hihilain niya rin papunta sa kanyang habagat o yung ating southwest monsoon. Relatively fair weather po tayo o maliwalas ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Pero habang unti-unting lumalapit naman ang bagyong Hana dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa, siya naman po ang mag-i-enhance o magpapalakas ng ating habagat sa mga susunod na araw. Bukas habang unti-unti pang lumalayo ang bagyong Guring sa ating bansa, mas mababawasan pa yung ating mga pagulan sa hilagang bahagi ng Luzon. Yung konsentrasyon ng ating mga pagulan ay nandito na lamang sa western section nito na kung saan apektado pa rin ang ating habagat or southwest monsoon na hinihila ng bagyong Guring. So posible pa rin yung ating maulap na panahon at kung minsan may kasamang scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa rehiyon ng Ilocos, kasama na po dyan ang La Union, maging dito sa may area ng Pangasinan. Meron pa rin tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms na aasahan dito sa Zambales at area ng Bataan dahil pa rin niya sa ating habagat or southwest monsoon. Although nagpapakita ang araw, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan at ramdam pa rin po ang epekto ng habagat dito sa Metro Manila, Calabarzon, kasama na po dyan ang area ng Mimaropa bukas. Sabay nga ng paglayo pa ng bagyong Guring, hahatakin niya rin papunta sa kanya yung ating habagat or southwest monsoon. Relatively maliwalas po ang panahon natin dito po sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Pero habang kumikilos, pakanluran itong bagyong Hana, siya naman po ang hihila o magpapalakas ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Ngayon silipin na natin yung bagyong Hana. Kanina namang alas 9 ng gabi ayon sa Pag-asa nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Haikui. At yan nga, ibinigyan natin ng local name na
Hana. At kung papansinin nyo muli itong ating satellite image, medyo buhagag pa yung kanyang kaulapan. Hindi pa ganun kaayos yung kanyang sirkulasyon. Napanatili po nito ang severe tropical storm category na may lakas na hangin na nasa 95 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 115 km per hour. Ito pa ay medyo malapit pa rin sa ating boundary line or nasa around 1,335 km east o silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Again, medyo mataas na po ito kaya hindi po natin ito inaasahang mag-landfall or tumama sa lupa. Ito po ay makikiraan lang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Hana. Pinapakita dito na yan nga ay kakanto lamang or dadaan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Magkakaroon ito ng significant na paglakas kapag nakarating na po ito dito sa southern portion ng Japan bago makalabas or kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes. Patuloy po itong kikilos pa northwest patungo dyan sa eastern section ng China. So wala po itong magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa pero bahagya rin po nitong papalakasin yung ating habagat or southwest monsoon. So nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. So makakaasa po tayo ng gradual improvement ng weather sa malaking bahagi ng Luzon. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat or southwest monsoon, particularly dito po sa western section ng Luzon. Samantalang hindi naman magiging threat sa ating bansa ang bagyong Hana, pero bahagya rin po niyang papalakasin yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya yung ating southwest monsoon, although hihina, magpapatuloy po yan sa mga susunod pang mga araw. Bukas, antabayanan po muli ang ating update para dito sa dating bagyong Goring at sa bagyong Hana. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.